Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, simula ngayon ang panahon ng Adbyento. Ngayon ang simula ng bagong kalendaryo ng simbahan sa ating liturhiya. Pagdating ang ating diwa ngayong panahon ng Adbyento. Dumating ang Panginoon, darating ang Panginoon, at patuloy na dumadating sa ating buhay ang Panginoon. Kaya't buksan natin ang ating mga puso at maghanda sa Kanya. Aminin natin ngayon at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang pinangakong kaligtasan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang pag-asa sa aming kaligtasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang magbabalik upang kami hukuman at iligtas. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa, upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiirali niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, o Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas.
Mabuti ang puon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay. Sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-tugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinibigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumairing Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y himatayin sa takot dahil sa pag-isip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagdiligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos sa inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo
sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, Happy New Year! Baka sabihin nyo, mali yata ng gising si Father. Mali pa, hindi pa. Ngayon ay unang araw, hindi lang ng Disyembre, kundi unang araw ng taon sa simbahan. Kaya hindi ako nagkamali nang sabihin kung bumati tayo ng Happy New Year sapagkat sa kalendaryo ng simbahan, ngayon po ang unang araw. Nung isang linggo, kapistahan ng Kristong Hari, yun yung huling linggo, huling kapistahan sa kalendaryo ng simbahan. Kaya nga't sabi ko ng isang linggo, huli siya, si Kristong Hari, dahil pinapaalala sa atin sa huling kabanata ng buhay, sa huling yugto ng kasaysayan, ang haharapin natin si Kristong Hari. Si Jesus Nazarenong tagapagligtas at hukom natin. Ngayong simula ng bagong taon sa simbahan, ang ating unang pakay at tuon ay yung pagtatapos din. Parang napansin nyo yung kabalintunaan. Nagsisimula tayo sa kalendaryo, anong ating pag-uusapan? Anong ating iisipin? Yung katapusan. Parang baligtad. Dapat pagsimula, simula. Pero magandang paalala sa ating lahat. Dahil daw sa buhay ng tao, pag iniisip mo kagad yung katapusan, habang nagsisimula ka, alam mo kung ano ang tamang landas. Di po ba, kahit sa mga ordinaryong gawain natin, halimbawa, magtatayo ka, ngayon po, kasalukuyan, sa likod, mapapansin nyo po, itatayo natin ang magiging dambana ng Birhen ng Antipolo na malapit sa atin dito sa Quiapo. At nung ito'y iginuguhit, naisip natin yung lumang altar ng simbahan ng Quiapo. Di po ba nasunog ang simbahan pero hindi ang imahe? Milagrosong nakaligtas ang imahe noong 1929. Kaya naisip na yung itsura nung altar nung unang panahon, nung unang pinagluluklukan ng Nazareno, yun ang makikita natin balang araw. Pero iniisip yun, habang ginagawa yan, iniisip mo na kung ano yung katapusan para alam mo kung anong dapat mong gawin. Di ba ho, sa mga nagluluto, alam mo kagad kung anong mangyayari sa katapusan.
Magmemenudo ako, adobo ako, tinola ako. Kaya habang nagluluto ka, alam mo kung anong magiging mga sangkap dahil alam mo ang katapusan. Ang mga mag-aaral, unang araw pa lang, sino yung masipag na mag-aaral? Iniisip kagad niya yung pagtatapos. Hinahangad niya agad yung pagtatapos. Kaya pag-iigihan niya, mag-aaral siyang mabuti, lagi siyang papasok kasi iniisip niya, dapat marating ko. Paano yung mga atleta? Ang nasa isip kagad nila, ang medalyang ginto. Kaya naman, kahit mahirap ang training, kahit gutom, pagod na, ang sasakit na ng katawan, hindi nila iniin dito sapagkat nasa isip kagad nila ang katapusan. Pag nakaligtaan ng katapusan, doon nag-uumpisa mag-banjing-banjing. Pag nakalimutan mo kung anong kahihinatnan, doon ka hindi nagiging mapagmatsyag. Kaya nga sa unang bahagi ng Adbyento, at napansin po ninyo, nandito sa harapan natin ang korona ng Adbyento, ang Advent Wreath. Ang unang kandilang sinindihan natin, sumasagisag sa pag-asa. Sapagkat ang tunay na nakatuon sa katapusan ay isang taong puno ng pag-asa. Hindi ka nalilinlang ng nasa kasalukuyan. Hindi ka nabibihag ng nakaraan. Ikaw ay pinapalakas ng hinaharap. Kaya puno ka ng pag-asa. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka mawalan ng pag-asa. Ayan, mukhang wala na yatang pag-asa yung katabi mo, inaantok pa, no? Tinatamad pa. O baka hindi nakapagsipilyo, kaya ayaw mo na magsalita. Biro lang ho. Pero yun ang napakagandang paalala ngayong unang bahagi ng Adbyento. Huwag mawawala ng pag-asa. At dito sa Quiapo, kaya nga ang tawag natin sa Quiapo, sa darating na yubileo, ang tahanan ni Jesus Nazareno, bukal ng pag-asa. Sapagkat kaya tayo narito, sa Kanya tayo humuhugot ng pag-asa. Bakit? Dahil ipinangako ni Jesus Nazareno, hindi niya tayo pababayaan. Dumating na siya nung Pasko. Malapit na ang Pasko. Darating siya sa wakas ng panahon. Pero may isa pang pangako si Jesus Nazareno. Kasama ninyo ako hanggang sa dulo ng panahon. Kasama natin siya. Maniwala kayo o hindi, araw-araw kasama natin si Jesus Nazareno. Hindi lang sa loob ng simbahang ito, kahit sa labas, kasama natin siya. Baka nga katabi mo siya ngayon. Masasalubong mo siya mamaya. Tatawag siya sa iyo mamaya. Paano yun, Father? Totoo ba yung Father? Hindi ko pa yata nakikita ang Diyos. Dito ko lang sa Quiapo pag tumitingin ako sa imahe niya. Totoo ba yung Father? Masasalubong ko ang Nazareno? Makakausap ko siya? Kaya nga't ngayong panahon ng Adbyento, pinapag-alab natin ng pag-asa, pananalig sa Kanya upang makita natin siya. Hindi ang larawan ni Jesus Nazareno, kung hindi ang wangis ni Jesus Nazareno. Kaya ito yung ipagdasal natin. Kaya nga ngayong panahon ng Adbyento, tayo'y nag-aantay. Ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pag-aantay. Ngunit ano raw ang pinakamainam na pag-aantay? Sabi nga ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon, lagi niyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat
na mga pangyayaring ito. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa mga katakawan, paglalasing, at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Mahirap mag-antay sa isang taong litong-lito. Mahirap mag-antay ang isang taong maraming iniisip. Kadalasan pag ako'y nakatayo dyan sa may Quezon Boulevard, inaantay ko yung sundo ko o nag-aantay ako ng masasakyan, may maririnig din akong mga taong nag-aantay dyan. Tatawag pa sa telepono. Si Father, nakikirinig pa sa kung sino-sino. Biglang sasabihin, nasaan ka na ba? Kanina pa ako nag-aantay sa'yo. Pinapagalitan na yung o yung Grab o yung driver. Biglang minsan naka-speakerphone pa. Ayan, kaya naririnig ko, naka-speakerphone no? Tapos sasabihin, sasagot isa, nakadalawang ikot na po ako dyan. Nasaan na rin ho ba kayo? Kasi naman minsan, di ba, nag-aantay ka, nag-cellphone ka rin. Nag-aantay ka, nakita mo, may mga paninda, tingin ka pa rin ng tingin. Nag-aantay ka, may nakita kang ibang tao, doon ka nakatingin. Kaya dumaanday yung inaantay mo, hindi mo napansin. Kaya yung tanong kanina, dumating ba talaga si Jesus sa Nazareno? Nagpaparamdam ba talaga siya araw-araw? Baka sabihin ni Jesus sa Nazareno sa'yo, nakailang ikot na ako, di mo ko napansin. Katabi mo na ako, tumawag na ako, nagparamdam na ako, di mo pa ako napansin. Bakit? Dahil iba ang ating iniisip. Opo mga kapatid, marami tayong iniisip at inaalala. Baka ngayon, hirap na hirap kang makinig sa akin kasi may problema ka. May bumabagabag ngayon sa isip mo at puso mo. Huwag mong hayaang kunin niyang problemang mo si Jesus Nazareno. Huwag mong hayaang nakawin na mga alalahanin mo ngayon si Jesus Nazareno sa buhay mo. Bagkus, hayaan mong si Jesus Nazareno ang kumuha ng inaalala mo ngayon. Ulitin ko, huwag niyong hayaang nakawin at kunin na mga iniisip mo, na mga problema mo, na mga inaalala mo si Jesus Nazareno. Bagkus, hayaan mong si Jesus Nazareno ang kumuha ng mga inaalala mo at bumabagabag sa buhay mo. Kaya tayo nandito. Kaya natin ipinagkakatiwala, inaalay sa Kanya lahat-lahat. Ang kasalanan natin, ang problema natin, ang pagsubok natin, ang pasasalamat natin. Hayaan nating kunin ito ni Jesus Nazareno sapagkat sa Kanyang kamay magiging maayos ang lahat. Yan ang Kanyang pangako. Hindi niya tayo pababayaan hanggang sa dulo ng panahon. Kaya't sa pasimula ng panahon ng Adbyento, sa bagong taon ng simbahan, manatiling nag-aalab katulad ng kandilang ito ang pag-asa sa ating puso. Kaya't sama-sama po tayo ngayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sapagkat dumating ka nung unang Pasko upang patunayan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Tapat ang Diyos, maawain ng Diyos. Dumating ka na, darating ka rin sa huling yugto ng panahon, dala ang awa, katarungan at tagumpay. Dumadating ka araw-araw sapagkat ayaw niyo po kaming mawaglit sa inyo. Maging bukas nawa ang aming puso upang matagpuan ka namin, marinig ka namin, masunod ka namin araw-araw sa aming buhay. Huwag niyo pong itulot
na makuha kayo, matangay kayo ng aming mga kinatatakutan, iniisip at dinadala sa buhay. Bagkus, kunin niyo po ito sapagkat sa iyong mga kamay, katulad ng krus, mabigat man at masakit, ito ay magiging daluyan ng biyaya. Mag-aantay kami, susunod kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, dumulog tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagwawalang bahala at maging ganap ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Ang ating tugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan nawa ng mga pinuno ng simbahan ang buong sambayan ng Kristiyano ngayong Adbyento upang maging mas makabuluhan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging matapat at matuwid nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa kanilang tungkuling paglingkuran ng kanilang mga nasasakupang mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng kapatid na may HIV/AIDS, para patuloy nilang maramdaman ang mapagkalingang pagmamahal ng sambayanan habang sila'y patuloy na lumalagaw sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpapakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya upang sa aming patuloy na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis, matahak namin ang landasin tungo sa kabanalan at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming namayapa at magkawit nawa sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Puspusin mo ng kagalakan, pag-asa at pag-ibig ang aming mga puso upang madatnan kaming tunay na sumasampalataya kay Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon.
isip, pinataas sa'yo, habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Puno tayo ng pag-asa sapagkat tayo mga anak ng Diyos at alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating pag-asa at kaligtasan. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng aming pagkasabi ng pare o ng limenster ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng limenster. Sumunod po tayo. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pagmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumatangkilik ng ating mga imahe, ng medalyon, ng booklet. At ito po ay para sa lalong ikaayos, lalo na ikaliligtas ng ating simbahan, lalo na sa pagpapaayos ng ating kuryente. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda. Marami pong nasusunugan ngayon at agad po tayong nakikipagtulungan sa Caritas Manila upang mahyatid agad ang tulong sa mga nangangailangan. At kahit walang sakuna, tuloy ang ating kawang gawa sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Huwag nating hayaang kunin ng ating mga problema at alalahanin si Jesus Nazareno sa ating buhay. Bagkus,
hayaan nating kunin niya ang mga ito upang patuloy na mag-alab ang pag-asa sa atin. Sumainyo ang Panginoon At sumairi. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-asa at lakas ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinalati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,